San Miguel Bay, may mga sumisigaw, mga boses ng panawagan, mga boses na paus, pagal at hirap. Ngunit paano kung ang tugon sa iyong panawagan ay pareho ng sa iyong pinagkukunan? Pareho ang kailangan, ngunit magkaiba ang pamamaraan. Tanong nila, kailan matitigil? Kailan matatapos? Kung ang kabuhayan nila ay unti-unti na ring nauubos. Wala silang pakialam, masagasaan malambat ng mga kakasag. Kahit pahintuin mo, hindi nahinto. Tinutudo pa ang makina para makakuan sila, makaiwas, makatakas sa bayaran kung sakali maabot sila. Kaya nakakawa sa mga gaya kong mangkakasag. Ang bawat madaanan yan ay magdidisgrasya talaga, masisira kahit ang lambat. Itong lambat namin masira, nawala pa yung iba. Mahaba yung nawala sa amin, hindi na namin nakuha. Ang San Miguel Bay ay halos napapalibutan ng mga bayan ng Sipokot, Kabusaw, Calabanga, Tinambak at Siruma sa Camarines Sur. Samantala, ang mga bayan ng Basod at Mercedes sa Camarines Norte ay makikita rin dito. Sinasabing dating mayaman ang dagat na ito, ngunit dahil sa pagsulputan ng mga iligal na pamalakaya o mga panghuli ng lamang dagat ay malayo na sa dating yamang taglay, ang San Miguel Bay. Noon po ba ganito na rin kadami yung or ganito rin yung dami ng huli dito sa San Miguel Bay nung naglalaot pa kayo nun? Nung una maganda, wala pang nagpapasok na mga illegal fishing. Ngayon nandito na lahat, pababa ang presyo ng mga nahuhuli ng mga mandaragat sa amin. Gano'n na po kalayo yung nararating nyo ngayon? Para lang malayo na, hindi lang talaga malayo. Malayong malayo nang inaabutan. Dati, 1 litro. Ngayon, container na. Ano pang kikit? Magbibili ka ng krudo, 1 container. Kano lang kikitain ng isang mamalakayang katulad namin maliit ang bangka. Paano po yun? Kung wala nang lambat, wala nang panghuli, paano pang araw-araw nyo? Wala. Magkain ng saging, kung mayroong saging. Magkain ng kamuting kahoy, kung mayroong kamuting kahoy. Kung wala, wala. Punta ka sa batuan, magsihi ka, maglaga ka ng sabaw. Yun lang, higupin mo para hindi ka lang magutom. Ayon sa mga mangingisda, ang troll ang isa sa mga pinakaperwisyo na iligal na nagmamaniobra sa panghuhuli ng mga lamang dagat. Malaki at maliit na bangka ang ginagamit dito na siya namang humihila sa tinatawag na board upang masimot ang kung anumang madaanan nito. Kung maiisip, dahil sa puwersa ng makina at panghila nito ay kayang sirain pati mga bahura na siya namang pangitlugan ng mga isda. Ang mga troll na sinasabi na namimirwisyo dito sa mga maliliit na isda ay yung mga malalaki ang makina. Kaya ng mga tinatawag na pakpakan. Yung
tinatawag namin isang biya, isang kalat, pag nadadali, minsan piraso na lang ang natitira. E ano pang ihanap buhay namin? Malaki ba yun? Malaki. Malaki rin yung makina. Ano yung nagiging perwisyo ng mga tinatawag na troll na ito? Marami. Karami international. Dalawa sa ng isda. Yung mga lambat. Sasagasaan nila. Yung troll kasi, kung di ka pa nakakakita nun, mahirap siyang i-conceptualize. Pero since yung epekto nito naririnig natin na napuputol yung mga lambat nila, nawawala, ma-imagine mo na hindi ito basta bangka lang o ordinaryong bangka. So malaki siya. Pero may mga sinasabi na or tinatawag na baby troll, pero malakas pa rin yung makina nun. Kaya posible pa rin na maputol talaga yung mga lambat nila. So ito yung kinatatakot nila eh. Dati, Ano po yung ginagawa ninyo pag natutroll na kayo? Wala, pag hindi nahabol yung troll, hindi na kilala, hindi nabutan, wala naman kukuhang pera. Kasi pag naabutan sila, obligado sila magbayad. Ay pag hindi naabutan, wala, tatakasan lang. Dahil sa lumalalang krisis, idinulog namin ang problemang ito sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa bayan ng Mercedes. Marami na dyan nagre-report din sa amin, isa yun sa perwisyo sa kanila na pero sabi mo nga kung magkano yung halaga nung nakukuha nila, yun ang napiperwisyo sa kanila bukod pa dun sa epekto nito nung troll dun sa karakitan. Bukod sa perwisyong hatid sa lahat ng mga iligal na pangingisda, ay mayroon pang ibang kinakaharap ang ating mga kababayan. Banta ng pisikalan, banta ng sakitan, bantang walang marapat na dahilan. Dahil kung tutuusin, walang sino man ang may karapatan. Yung isang mangingisda dito sa amin, yung magkakasag din, may nadaanan silang troll dyan lang sa may labas ng guudan. Yung ispatan nila, inispatan sila, mas nakakasilaw ang lalaki ng mga kanila. Yung spotlight, yung nakakasilaw talaga, hindi kaya. Yung iba natatakot kasi daw baka sila banggaan. Ang magagawa, malilit ang bangka. Yun lang, nakikita lang. Hindi mo naman masaway kasi hindi ka naman papansinin. Namumura pa nga. Nag-pupusit kami, sinaway namin dahil ang mga area namin nababanggaan na. Tinigil yung troll, minura pa kami. Kasi daw doon kami naglatag. Wala daw kaming yung tinatawag ng mga panganto na ang daming ang ilaw. Sa dami ng nakalatag ng mga bubutrap sa lugar na yun, talagang tatamaan nila. Kasi pinasok nila yung gitna. Wala. Nag-signal ako ng spotlight. Ang dala ko nun, wala. Lalong lumalapit. Sabi, ba't ganun? Imbis na umiwas sila, lumalapit pa. Parang nang kukuyan. Yung nananadya. Wala, magawa. Tigil na lang.
Kasi walang mangyayari. Mamamaos ka lang. Sisigaw. Malawak ang ating karagatan. Hindi ito dapat pag-awayan. Pero kung ang pagkakamali ay nadagdagan pa ng isa, ano na kaya ang magiging resulta? Baka hindi maganda. Ngunit kung katulad lamang sa ating mga tahanan na kapag may nag-aaway ay mayroong boses na sumasaway, baka lahat tayo ay maging payapa. Lahat tayo ay mapagbibigyan ng tama sa lugar. Tama ang kagawian. Tama ang kaugalian. Ano ang mangyayari sa atin at wala naman sa atin nagtatanggol na mga bantay dagat na sabi. Sabi yan, daming bantay dagat pero wala naman. Binabantayan naman siya ng bantay dagat ng Mercedes, kaya lang siguro paminsan-minsan nakakalusot. Pero active naman ang bantay dagat ng Mercedes. Mula dyan sa may Karingo, pababa hanggang dito sa may Lanot. Meron yan, kanya-kanyang grupo sila. Kaya lang siyempre din, hindi natin maiwasan dahil sa laki ng area, saka sa minsan naman, binabantayan naman nila mga bantay dagat. Pag may mga time na walang operation, nandiyan naman sila nag-ooperate. Ano po yung plano ninyo kung patuloy pa rin yung pagtutrol dito sa San Miguel Bay bilang grupo kayo ng mga mangingisda? Pag kung naman kami sa barangay, ang sabi, sasabihan ng bantay dagat. Panay na lang kami umaasa na may bantay dagat. Pero wala naman. Minsan nga, nahuli pa yung malilit lang. Yung malalaki din nahuli. Baka di kayang huli yung malalaki. Ganito lang gawin nila. Kung sakaling ma-encounter nila yan, ang style na lang gawin nila, picture nila. Kung sakaling meron silang mga cellphone na may camera, mapicture nila. Kasi dito na lang nila, tama naman yung ginagawa nila, huwag na lang silang lumapit o kasi kung baka kung ano pang mangyari. Dito na lang i-report nila. Dahil nung Talisay, ang PNP ng Talisay, minsan nakikikoordinate sa amin pag may mga ganyang pangyayari. Ang kagandahan lang kung nakukunan sana ng mga video, saka picture, para at least mahanap natin sila. Pag nahanap naman natin sila at nakita naman nila yung ginawa nila, minsan umaamin naman sila at binabayaran nila yung mga ganyan sitwasyon. Ang nakakalungkot lang nga niyan, kung minsan gabi at hindi natin ma-document, yun lang, wala tayong masisisi dyan sa mga ganyan. Pero pag yun namang na-document natin yan at nasusog naman natin kasi nahanap naman natin yan kasi yun nga, kahit sabihin natin hindi nila nakausap yan yung itsura ng bangka, nahanap naman natin yan. Natitrace naman. Kung may, yun nga, may documentation lang tayo. Pero kung medyo wala, medyo nakakalungkot yung mahirap halapin. Or kung gabi nangyari, hindi nila din makilala masyado yung bangka, yun lang ang problema natin. So, siguro, ang ma-advise ko lang yan, makipag-ugnayan sila doon sa mga bantay dagat nila na kumbaga ay pag may mga ganong oras, kumbaga mag-relievo din para at least ay mapigilan natin yung pagpasok talaga nitong mga nagtotroll. Lalo-lalo na kasi minsan kasi meron din maliliit na troll. Yung mga minsan mga 5 pasahero lang. Troll din, baby troll yun minsan. Isa din yung sa nakaka-perwisyon. Bukod pa dun sa malalaki na talagang pumapasok dito sa municipal water. Matapos ang aming panayam sa B4 ay nangako naman sila na idudulog ang isyong ito sa provincial government ng Camarines Norte. Samantala, sinubukan namin kunan ng pahayag ang local government unit ng Mercedes para sa kung anong tulong ang pwedeng maibigay sa mga biktima. Ngunit sa panahong iyon ay wala pa raw silang natatanggap na report mula sa barangay. Gayon din ang PCG o Philippine Coast Guard sa kadahilan ng wala raw ang kanilang tagapagsalita. Kung personal mong makikita, masasaksihan kung paano nila binubuo yung lambat, talagang minamano-mano nila yun.
biruin mo sa isang lambat na pang-alimasag or sa iba pa na panghuli ng isda, talagang tatahiin nila yung tawag katlig eh. So iniisa-isa nila yon para maikabit dun sa lubid na minuntar nila. Yun yung tawag sa pagbuo ng lubid na kakabitan ng lambat. Tapos yung iba bumibili ng palataw na tinatawag. Tapos yung iba katulad ni Coco, tinatyagaan na pulutin yon. Tapos talagang ipoporma nila. Yun yung gagamitin nila. Yung tingga, bibilhin nila yon. So base kay Coco, nasa kulang-kulang 300 yung kada kilo nito. Tapos yung effort, lahat ng yon mawawala. Kasi dahil dito sa mga kababayan natin na patuloy na gumagawa ng illegal na pamalakaya. Nasisira yung ilalim ng dagat. Napunta yung pati yung mga lambat ng iba ay nasisira din nila. At namamatay yung maliliit na isda. Para sa susunod na henerasyon sana yun, sinira na nila. Hindi lang ba ito yung unang nangyari na na-troll kayo? Hindi lang. Napakarami beses na. Hindi lang namin nagagawa ng binablatter lang namin. Wala rin. Lista na lang yun sa dahon. Wala kaya namin nawala. Dahil sa mga troll na yan. Ilang taong ka na nangingisda? 10 years na. Kung ikukumpara mo noon sa ngayon, ano yung mga pagbabago pagdating sa dagat? Ibang iba noon kisa namin noon. Dito lang sa malapit. Marami ng isda na nasa noon. Dahil sa mga illegal na yan, na malayo na. Nakarating na kami ng malayo. Magkakaroon ng isda. Ilang oras nyo binabiyahe yun para makahanap ng huli? Hindi sa kasi kung malakas ang alon, mga 3 oras yung masarating doon. Pagkalmado, Mado naman, dalawang kubo sa mga kami. tapos pagdating nyo dun, naka-area na. Kaya naman namin kung mga tumula aligid. Iniwan namin yun, sagasaan nila. Kahit kung kayo, sinasagasaan nila. Kahit may ilaw na. Kahit may ilaw na. Hindi lang kami ilang yan. Ngayong linggo, ilang bangka yung nabiktima nito? Itong bangka yata yun. Itong bangka. Ito yung tinatawag na namin. Matagal na ang krisis na ito sa San Miguel Bay. Matagal nang tumatawag ang boses ng dagat na ito. Matagal nang naghihintay. Paunti-unti nang humihina. Nanlalamya. Ngunit gaano pa tayo katagal sasagot? Tayo ang may kailangan sa karagatan. Sana tayo rin ang promotekta sa ating kapalaran.
Ilang taon na po kayong pangingisda? Mga simula nagkaisip. Simula grade 2, 1980. Nangingisda na. Ngayon ilang taon na po kayo? Ngayon 54 na. Sa tagal nyo pong nangingisda, ilang beses na kayong naperwisyo nitong tinatawag na troll? Maraming bisis na. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Baka mga 10 na bisis. Sa estimate nyo po, gaano kalaki yung estimate nyong nawala na palakayan ninyo? Sa estimate ko, Yung pinakamalaki. baka mga 6 na biya na. So, nagkakahalaga po yun sa tingin nyo na magkano? Hindi ko ma-estimate. Basta ang isang kalat kung tatrabuhin mo yung mga kakaabot ng 18,000 ata yan. Ngayon, mahal na yan. Yung kilo po ng tinatawag na, yung kilo ng tingga, magkano po ngayon inaabot? May 200, Yung lambat, 490. tapos yung tinatawag na lubid, Ang lubid, ang ising ko may 200, 260 ata. malaki-laki na rin. Kasi pataw pa. Yung mga troll po ba na ito, mga lambat nyo lang yung nabibiktima? Sa tingin nyo yung mga corals, meron rin po bang epekto dito? Yung tinatawag na troll? Siyempre pag gabi, hindi nila mapapansin ang mga bahura. Siyempre tatamaan yan. Pag madilim. Kasi may mga bahura nasa gitna ng dagat eh. Lalo na dyan sa may Karingo. Hindi nila yan ma-estimate. Maliban lang kung may mga gamit. Mga ganun mga parang radar. Base sa research na ginawa natin, merong batas na nagpapatupad sa pagbabawal ng illegal na pangingisda. Yung iba't ibang klase ng illegal. Pero ang tanong nila, merong batas, pero may nahuhuli kaya? Bakit paulit-ulit yung ganitong senaryo? Kasi hindi lang naman sila isang beses na nawalan. Pagka-blatter nila sa barangay, ngayon lalaban ulit sila. Tapos lilipas yung ilang buwan, taon, mabibiktima na naman. Yun na nga, wala tayong ideya kung gaano katagal nila pinupundar yung ganung pamalakaya. Tapos ayun, bigla na lang mawawala. Bigla na lang masisira. So may imagine mo kung gaanong trabaho or gaanong pagod na naman yung ibubuhos nila para makabuo ulit nito. Ang nakakatuwa kasi kahit sobrang hirap
lugmok na yung nangyayari sa kanila, patuloy yung pagsisikap nila na gumawa ng panibago, na gumawa ng paraan, mangungutang para may magamit ulit, para may ma-provide ulit sa pamilya. Kaso nga lang, kung patuloy na magpapatuloy yung ganitong illegal na gawain, ano pang mahuhuli ng mga kababayan natin na ito? Ano pa yung makukuha nila? Ano pa yung maibabaon ng mga anak nila? Ano pa yung makakain ng pamilya nila sa araw-araw? At makikita mo rin yung bayanihan ng mga kababayan natin na ito. Kasi pagdating na sa laot, talagang nag-iipon-ipon sila para sa isang lugar makikita nila yung bawat isa at mapoprotektahan nila yung bawat isa. So ito yung mga gawain na tahimik na ginagawa ng mga kababayan natin na ito. Simple lang naman yung hiling ng mga kababayan natin na ito. Yung consistent na effort na ibigay sana para sa kanila, na matulungan sila na mapagbawalan yung mga ganitong illegal na pangingisda. Kasi sa totoo lang, marami talaga yung epekto na naidudulot nito. Yung shortage ng lamang dagat, yung pagkasira ng mga bahura, yung gutom na pwedeng maranasan pa natin pagdating ng panahon. So, kailan ba tayo magbibigay ng effort kapag dumating ba yung time na yung mga anak natin, yung mga apo natin, yung makakapag-suffer pa nito? So, sana marinig sila at sana mabigyan ng pansin. Kasi sila bilang marginalized sector, nagsisikap na gumawa ng paraan na masolusyonan yung problema na ito. Kaya sila nag-ipon-ipon, nagbabayanihan para nga makaiwas sa peligro, sa epekto sa kanila netong mga illegal na nangingisda na ito. Nauubos ang laman ng karagatan, pero hindi nauubos ang ating pangangailangan. Kung magpapatuloy tayo sa ating maling kaugalian, paano na lang ang ating kinabukasan? Sana sa paglaot ng susunod na henerasyon, mayroon pa silang makuha. Mayroon pang kwento ng tamang pangingisda. Sana sa paglaot ng susunod na henerasyon, sila na ang mag-aalaga, magbabantay sa bawat isa, magbibigay respeto sa pinagkukunan nila. Nang sa gayon, wala nang panawagan ang karagatan. Wala nang panawagan ang mga biktima nating kababayan. Mula dito sa San Miguel Bay, ako po si Sir O. At ito ang aking dokumentaryo. Diyos Mabalos.